Marian, kaya nag-recommend ito. Para saan? Gumagawa daw siya ng thesis, devotion sa Nazareno. Ayun sa ano? Kaya nag-ano? Sa mas... Nagpalit na ba ng ano dito? Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo nang magkwentuhan, magkamustahan at magtanungan mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Quiapo. ako po si Father Douglas. At ako naman si Father Danichi. Samahan niyo po kami dito po sa Quiapo. Yan, kamusta po sa inyong lahat? Ngayon po ay muli magkakasama-sama tayo para sa ikalawang biyernes ng buwan ng Disyembre. Yan, isang mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno po sa inyong lahat. Ang bilis ng araw. Oo nga. No? Talagang parang bumibilang lang tayo ng normal sa bilis ng paglipas ng araw. Kaya naman binabati namin ang isang mapagpalang biyernes at araw ng Poong Jesus Nazareno ang lahat ng mga nakasubaybay sa ating programa Luzon, Visayas at Mindanao maging sa iba't ibang panig ng mundo. Yan, yung mga nasa Facebook Live natin na nanonood ngayon at syempre sa iba't ibang Facebook page katulad ng Brother Winston TV. Ang mga taga-Buhay Katoliko Facebook page. Ang Halina Bayan ng Diyos, Magnilay Tayo. Happy Friday sa mga taga Let Me Love You Facebook page. Ang Mother of the Redeemer Paris Ormoc. Ganon din sa Diocese of Tarlac, ang OMPH Parish Moncada. Siyempre, ang Quiapo DPRM. Sa lahat ng nakikinig at nakatutok sa Radio Veritas 846. Siyempre, ang San Roque Parish page. Ang ating vikaryato, ang Vicariate of San Jose de Trozo. Siyempre, ang Inang Maria page. Ang mga sakristan sa Sacristan Memes Facebook page. At siyempre, mula sa Dumaguete Cathedral page. Yan. So,
shout out po sa inyong lahat. At yung kanina may mga dumating na bisita, sila yung mga dating nanonood sa abroad, ngayon nakauwi sila. No? Wow. Andyan sa labas daw si Gina at si Nanet, galing abroad. Saan Ngayon, bansa? yung isa galing sa Kuwait. Kuwait? Oo. Isa sa, basta doon, somewhere doon. Yung si Nanet, nakalimutan ko kung saan bansa siya. Qatar ba? Middle East ba? Middle East. Middle oo. East din. So, nandito sila para magsimba din. So, yung mga nakauwi at napayagang makabiyahe mula sa abroad, nagbabalik dito sa Quiapo para magpasalamat. Shout out po sa inyong lahat. Maligayang pagbalik po sa ating bansa at maligayang pagbalik dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Yan. Okay, kamusta naman ang inyong araw? Kamusta po ang inyong Biyernes? Ngayon medyo paiba-iba yung panahon natin dito sa Quiapo. Kanina mainit, ngayon medyo makulimlim. So sana po ay doble ingat pa rin sa atin, no? Sa lahat ng mga pupunta mamaya at magsisimba dito sa Quiapo. Ganun pa man kay umulan o umaraw, wag pong kalilimutan, pag pupunta sa Quiapo, magdala ng payong. No? Isa itong necessity na, lalo na medyo mahaba po ang iyong lalakarin, mahaba po ang iyong ipipila, kaya ang magkaroon ng payong ay malaking bagay na panangga sa init at ulan. Ganon din, syempre, ang mga panangga natin sa virus, huwag kakalimutan ang face mask at face shield. Yan, ito nag-message si Gina from Doha, Qatar. Doha, Qatar. Si Yun. Nanet naman ay mula sa New Jersey. New Jersey. Yan. Okay. So ngayon talagang nanonood sila, nandyan yata sa labas. No? Pero yun, last week, pinag-usapan natin dahil nga naghahanda tayo para sa simbang gabi. Yun. No? So nag-reminisce tayo ano yung ating mga karanasan na hindi malilimutan kapag simbang gabi o noong simbang gabi. Oo. Kaya ngayon naman, syempre, bahagi ng pagsisimbang gabi, yung kahilingan mo. Oo, Yan. usong-uso yan. Uso yun. No? Kaya ka nagsasakripisyo, kaya ka nagsisimba at gustong-gusto mong makompleto yung 9 na araw kasi meron kang hihilingin sa Pasko. Yan ang iyong pagsasakripisyuhan. Yan ang iyong pagdadasalan at bibit-bitin sa 9 na araw ng ating pagnonobena para sa panganganak ng ating mahal na Birhen. Kaya ngayon, ang ating pagkukwentuhan ay tungkol naman sa inyong mga kahilingan ngayong Pasko. Yung tanong natin na pagkukwentuhan, ano ang hiling mo ngayong Pasko? Yan. Alam mo, gawin natin mas medyo challenging naman. Alam ko, lahat ng tao ang daming hinihiling, pero kung mayroong isa lang, no? Ano natin? Kasi syempre, maganda yung meron ka lang specific na binibitbit at yun lang yung ikukulit at ilalapit mo sa ating Diyos. Kung mayroon kang isang hiling ngayong Pasko, isa lang wala nang madaming-madami. Isa lang, ano kaya yung gusto mo na ibigay sa'yo? Yung para bang pag nailatag na natin yung bilen, kasi doon ilalagay yung sanggol na si Jesus, pag lumapit ka sa Kanya, no, sinabi mo, nakompleto ko po ang 9 na madaling araw o 9 na gabi. Ito po ang aking hiling. Yan. Kaya i-comment po ninyo ang inyong mga sagot, kasama ang pangalan, at syempre yung location ninyo para ma-acknowledge natin yung mga sa iba't ibang lugar na kasama natin ngayon. Oo. So ano ang hiling mo ngayong darating na Kapaskuhan? Okay. So hintayin po namin ang inyong mga comment at hayaan nyo po na magbabalita muna kami ng mga ilang kaganapan dito po sa Quiapo, simula nung nakalipas na linggo. Siyempre dito po ay, para sa kaalaman po ninyo, ay tuloy-tuloy po yung aming meetings. At nitong nakalipas na mga araw, nakipagpulong na kami sa iba't ibang ahensya na tutulong sa amin kung paano natin maisa sa katuparan yung pagdiriwang ng traslasyon. Yung traslasyon na wala tayong prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon. Kaya meron po tayong kapistahan, no? Para po sa kaalaman ng lahat, tuloy na tuloy ang kapistahan ng ating Poong Jesus Nazareno sa January 9, 2021. Pero
Ngayon pa lang, pinaghahandaan natin ito at nakikipag-coordinate tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para maging ligtas at maging maayos ang ating pagdiriwang ng ating kapistahan. At sa mga susunod na araw ay i-anunsyo namin kung saan kayo po pwedeng magsimba at makasulyap sa imahe ng Poong Nazareno dahil susubukan natin madala ang imahe ng Nazareno sa iba't ibang probinsya. Yan ang inyong abangan at laming ilalabas namin po ang balitang yan sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, bibitinin muna namin kayo para maging maayos at planchado ang lahat ng mga programa at activities na mangyayari lahat sa January 9 o bago pa mag-January 9. Kaya pakitutukan lamang po at abangan ang lahat ng detalye para sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Pero sa ngayon, ay tuloy lang po natin yung pagdarasal natin na magkaroon tayo ng mas ligtas at mapayapang pagdiriwang ng traslasyon. Siguro maganda, isa yan sa hilingin natin ngayong Kapaskuhan. Yan, speaking of pagdiriwang, kahapon po, ako po ay nagdiwang ng aking ika-4 na taon sa Happy pagkapari. anniversary! Yan, maraming salamat, Maraming salamat po sa lahat ng bumate. Kahapon, medyo down ang messenger. Kaya po, hindi ko man nasagot lahat-lahat ng mga bumate dahil medyo nagkaroon ng problema ang messenger. Ganun din sa Facebook, sa napakaraming bumate. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panalangin at pagbati sa akin. Kayo po ang aking inspirasyon para magpatuloy sa aking pagkapare. Kaya muli po, maraming salamat po sa lahat ng bumati sa akin. Yan, at syempre, tuloy-tuloy po yung pagdating ng mga tulong, mga donasyon, tuloy-tuloy pa rin araw-araw yung pamimigay natin ng relief goods sa mga taong pumupunta dito sa Quiapo para kahit papaano maibsan yung kanilang pagkagutom, yung kanilang pangangailangan. At dahil po yan sa inyo, kaya araw-araw pa rin po, hindi pa rin tayo tumitigil makapag-distribute ng mga relief goods. Hindi lang dito sa Quiapo, maging doon sa mga iba-ibang lugar na naapektuhan ng pagbaha nung nakalipas na bagyong si Ulysses. Kaya naman po, welcome po at amin pong tinatanggap ang anumang inyong makayanan, inyong mga donasyon para maipamahagi po ang lahat ng ito. Kami naman po dito sa Quiapo, makikita nyo po na ito'y pinamimigay at nakakaabot sa lahat ng ating mga kapatid na nangangailangan. Dinodocument namin ito para mai-report namin sa inyo ng tapat at buo na nakakarating ang lahat ng inyong mga donasyon. Kaya po maraming salamat po dahil wala kayong sawang tumulong sa ating mga kapwa. At syempre, karagdagan din yung ating mga soup kitchen. Yan, hindi tumitigil. Hindi rin tumitigil. At yung iba natin mga volunteers, yung mga EOs natin, paggabi nagpapakain sila sa mga nasa lansangan. Yan, 16 na barangay at umiikot pa ang ating mga volunteers para makapagpakain kahit papaano sa mga nagugutom. Maging dun sa mga nasa kulungan, mga nasa presinto na hanggang ngayon ay nasa kulungan pa rin. At kahit papaano, dahil hindi sila nadadalaw ng kanilang mga pamilya, doon sa pagbibigay natin ng pagkain, kahit papaano, nakakatulong po tayo sa kanila. Yan ang lahat ng mga nangyayaring kaganapan dito sa ating simbahan. Masyadong busy na ang lahat dahil papalapit na ang ating simbang gabi. At syempre, kung napapansin po ninyo ang ating altar, yan nasa likod. Medyo naghahanda na tayo para sa ating Kapaskuhan at intayin natin ang lighting ceremony ng ating mga parol, ng ating Christmas tree at ng ating mga palamuting pamasko sa December 15. Nire-recycled natin, para sa kaalaman po ninyo, nire-recycle namin yung mga nagamit na nung nakalipas sa taon na po pwede natin mas maayos pa na hindi natin kinakailangan gumastos. Yan ang tulong na hatid sa atin ni Richie Canlas at ang kanyang grupo na Royal Creation. Siya ang tumutulong sa atin para yung mga luma nating mga gamit, lumang parol, lumang dekorasyon, ay
mapaganda, maayos at magmukha pa rin kaaya-aya para ngayong Pasko. Speaking of, ayun siya. Oh. Ayun, yan. Oh, salamat Richie. Oh, Salamat at siya ikaw po ang yan. tumutulong sa amin dahil hindi namin kaya na magawa ito. At salamat sa pagpapaganda ng ating simbahan para sa ating mahal na Senyor, ang Poong Jesus Nazareno. Okay, panghuli na lang. No, siyempre, hindi natin pwedeng kaligtaan, pasalamatan sa buong linggong ito ang mga ihos, no, iba't ibang organisasyon ng ihos, mga kolektora, lay minister at mga kababaihan na talagang masipag, no, araw-araw ay tumutulong sa atin para maisagawa natin ang mga gawain dito sa Quiapo. Maging ang mga kapulisan natin, no, sila Major Balabat dyan sa Plaza Miranda. Salamat po. At yung mga barangay natin sa paligid. Lahat ng ito ay tulong-tulong para sa ganon, mapasinaya natin ang pananampalataya at pagdarasal ng ating mga deboto. Kaya maraming salamat sa mga taong tumutulong nang sa ganon, ang lahat ay maging maayos at ligtas na makasimba at makadalaw dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Kaya welcome po kayo na dumalaw dito sa Quiapo. Basta't sundin lang po ang mga safety protocols. Huwag magagalit, huwag maiinis sa mga ipinapatupad natin dito. At malaya po kayong makakapagdasal, makakapagsimba ng ligtas dito po sa loob ng Quiapo Church. Okay. Thank you. Ngayon, siguro, oras na para dumako tayo sa ating kwentuhan. Dahil meron na ditong naghahanda. Ano siya? Ay, ganun ba? Akala ko may naghahanda na hindi ko na naman nakikita sa likod eh. Ano siya, medyo mamaya, pag medyo na himasmasan siya. ABC. ABC Galing pa. sa iba't ibang meeting. Oo, galing sa meeting. Kaya ngayon, kayo naman. Okay. Ano ang hiling po ninyo ngayong Pasko? Okay, sige, simulan mo kaya ikaw. Sige. Kung Siyempre, isa lang. Isa lang. Ang hiling ko lang talaga makapag-celebrate ng tahimik ngayong yung Christmas party ng pamilya, no, na makapagsama-sama kami ulit ngayong December 25 o 26 na walang nagkakasakit siyempre. Ako Yun. naman, kung mayroon akong hiling, ever since naman ito lang lagi ang hiling ko. Kahit wala pang pandemic, kaya may pandemic, ang hiling ko lang para sa pamilya at sa buong mga taong humihingi ng aking panalangin ay good health, no? Mabuting kalusugan. Dahil alam ko, kapag ang lahat ay nasa maayos na kalusugan, everything will follow. Yun namang kayamanan, trabaho, pag-aaral, lahat yan may araraos basta may maganda at malusog na kalusugan. No? Kaya, kahit hindi kumain sa isang araw dahil kulang sa pagkain, basta maganda ang kalusugan, mabubuhay. Kaya, yun lang ang hiling ko. Sana ngayong Pasko, no, good health, continue to give us a good health para makapagpatuloy sa buhay. Yan. Okay. Ito naman, basahin natin muna ito. Sabi ni Eva Ramos Yap, Hola, Father Daniche and Father Douglas. Ang hiling po namin ay maging tunay, mabisa, pang-protect ang mga bagong COVID vaccines. Wala po sanang bad side effect sa health ng pangkalahatan at ma-distribute ng fair at affordable, especially sa most in need na bansa. Thank you mga fathers. God bless from Ipswich, England. Oh, hi. Yes. Ipswich, England. Oh, okay. Yan. Oh, totoo naman, no? Sana patas-patas at lahat tayo ay makatanggap nitong vaccine na ito. No, inaabangan nating vaccine. Pero, abangan muna natin kung paano kumilos ang ating gobyerno. Kaya, huwag nating kalimutang ipagdasal ang ating mga namumuno sa pamahalaan para sa ganon, may vaccine na eh. No, para sa ganon, mapasinaya ito ng maayos para sa ating lahat. No? Okay, sunod naman si Alexis John Lacson. Sabi niya, ang hiling ko po at sana matapos na tong pandemya na ito at maging normal na ang buong mundo. Maraming salamat. Alam mo, Alexis, marami yan din ang hiling. Kaya sama-sama nating ipagdasal, ha? Okay. Sa amin ni Maylene Velasco Leyva.
Magandang araw po, Father Danichi and Father Douglas. Happy 4th Sacerdotal Anniversary, Father Danichi. Salamat po. Ang hiling ko po sa Jesus Nazareno ay ang paggaling ng may sakit, katawan, isip at kaluluwa. Sana ay walang nagugutom at madami ang magbigay ng tulong para lahat ay may pagkain at pag-asa ngayong Pasko. Sana walang taong gutom ngayong Pasko, araw-araw. Yan, si Ito yung Ces Reyes. sinasabing sana all. Sana all. Sana, oo naman, yung hihilingin natin para rin sa lahat. No? Si Ces Reyes naman, maka-move on na sa pandemic po. New life, new beginnings, ngayong 2021 po. Of course, good health para sa buong pamilya ko po at kamag-anak. No, marami kailangan nating mag-move on. Yes, oo. No? Maraming nalulungkot, maraming nadidepress ngayong panahon ng pandemic kasi magka-vaccine man o meron na pala. No, dumating man ang vaccine sa atin, malagyan na tayo ng vaccine, maligtas na tayo sa virus, pero kailangan nating mag-move on kasi marami ang mga naidulot ng virus na ito. Hindi lang, siyempre, physical, kundi yung psychological. No? Maraming nalungkot, maraming nagkaroon ng anxiety attack, nung ubuhin lang, masamid, mabahing, parang napapraning tayo. No? Kaya itong lahat ng ito, kailangan natin i-move on. Oo, No? correct. Ito, sabi ni Junacel Pineda, Good afternoon po, Father Douglas, Father Danichi. Ang hiling ko po ngayong Pasko ay magkaroon na po ng peace and love. Ang bawat isa, mawala na po yung COVID-19. Gumaling na po lahat ng may sakit at good health po ng family ko po. At magkasundo na rin po yung may mga alitan at hindi pagkakaunawaan po. At sa lahat po na maging center pa rin si Jesus sa bawat puso natin. Thank you po, Father. God bless po. Much love, peace, and love. Yan. Yan, speaking of love, pakinggan mo tong kwento ni Ann Lota Belandres. No? Hello po, Father Douglas and Father Danichi. Ang hiling ko po this Christmas ay makapagsalita na ang aking anak na may autism. Gusto ko na marinig na magsabi siya ng I love you, Mama. Tingnan mo, kahit nakikita ko sa mata niya na love niya ako, gusto ko marinig yun galing sa kanya. Ipinagdadasal ko ito araw-araw. Sana matupad po Poong Jesus Nazareno, si Ann Lota Belandres from Kawit, Cavite. Yan. Ulit-ulitin lang niya yung parang therapy na sinasabi. Ulit-ulitin lang, tapos kung ano yung madalas siyang naririnig, no, yun yung kakasanayan niyang masabi. Kaya yung mga nakakapagsalita, no, sabihin ang pagmamahal. Hindi lang puro, alam mo, ang Pinoy talaga, minsan ganyan no, yung ayaw sabihin, no, nahihiya, o kaya naiilang. Totoo naman, hindi nakasanayan, pero wag nating i-take for granted yung kapasidad na makapagsalita at ipahayag yung ating pagmamahal. Lalo na sa ating mga magulang. Kung sa girlfriend, boyfriend, o asawa mo kaya mong sabihin I love you, di dapat ganun din sa iyong mga magulang. No? Kaya ito ay isang regalo. Yung pananalita, tingnan mo nga si Ann, dinadasal pa yun, kaya tayong kayang magsalita, sabihin natin ang pagmamahal. Yes, pagmamahal sa ating kapwa. Thank you, Ann. Yan, to sabi ni Jovel Mendoza Ignacio, magandang hapon po mga pads, ang hiling ko po ngayong Pasko, humaba pa sana ang buhay ng mga magulang ko. Salamat po from Pandi, Bulacan. Yan, Bulacan. Yan, ito naman si Mark Chris Madarang. Ang wish ko ngayong Pasko ay makapag-work na uli ako at may malusog na pangangatawan ang bawat member ng family ko at matapos na ang pandemyang ito. Yan. Ito, sabi ni Claire Galia, ang hiling ko ngayong Pasko, mawala na po ang pandemic, peace and good health ng buong pamilya namin at masaya at masaganang buhay sa mga anak ko at gabayan sila palagi, lalo na ang mga apo ko, at makapatravel ulit kasama ang family. Good morning po mga fathers at salamat sa inyo. Stay safe po. Yan, si Arlene Verano naman, ang para sa kanya, good health para sa buong family at sana po gumaling na si baby Gianna namin na may butas po ang puso
2 months old po siya. Sana po magsara na yung butas sa kanyang puso. Yan. Oh, okay. So Arlene, pagdadasal natin yan si baby Gianna mo at ikaw rin, no, ialay mo ang iyong pagsasakripisyo at pananampalataya sa Diyos para sa iyong baby. Ito, sabi ni Ruby Guanzon Abellar. Hello Fathers, Douglas and Danichi. Sana po COVID-free na tayo na magbalik na kay Lord. Lahat ng makasalanan, especially the corrupt politicians, that they cannot bring their wealth na ninakaw nila sa grave. Walang forever that they are to answer the consequences of all their actions. Si Jing Velasco naman, ipinagdarasal ko po ngayon na ngayong Pasko na magkaintindihan kami mag-iina at magkasama-sama kami sa kaarawan ng ating Panginoon. Sana din matapos na itong pandemya na nararanasan at matapos na at bumalik sa new normal. No, Jing, no? Importante yan. Maraming makaka-relate sa'yo. Yung mga sana, pamilyang watak, wasak, at pamilyang hiwa-hiwalay ay sana magkasundo, magkaroon ng pagkakaunawaan dahil ito ang dahilan ng Kapaskuhan. Ang magsama-sama dahil pinagsama tayo ng Diyos sa iisang kaligtasan. No? Kaya sana talaga. Pero mangyayari ito kung gagawa ka ng first move. No? Ikaw, baka pwedeng lapitan mo, i-text mo, kamustahin mo, o kaya kausapin mo ng masinsinan ng iyong mga anak para sa ganun magkaroon kayo ng pag-uunawaan na mag-anak. No? Okay, sabi ni Simple Santik, ang hiling ko po ngayong Pasko ay ang maayos na kalusugan sa aming pamilya at mawala na ang COVID sa buong mundo. Watching from Toledo City, Cebu. Yan, sa Cebu, medyo sana okay na po yung kalagayan ninyo sa Cebu. Yeah, medyo okay na nga yun, sa Cebu. No? Sunod naman, si Janice Grace Miguel. Isa po sa aking mga kahilingan ngayong darating na Pasko, nawa po matapos ang pandemic at bumalik na sa normal ang lahat. Gumaling ang mga may sakit dulot ng COVID-19. Ito yung hilingin natin, no? Kaya nga tayo araw-araw nagdadasal kay San Roque at manatiling malakas at malusog ang buo naming pamilya. Yan. Shout out doon sa katulad ni Teodora Katwira na ang kanilang hiling ay makapagsimba ulit dito sa dambana ng Quiapo Church. Yan. Alam mo, marami rin siguro yaan ang hiling, lalong-lalo na yung ating mga 65 and above na mga servers. Alam mo, mga minamahal naming lingkod, alam namin kung gaano kasigasig ang inyong puso na makapaglingkod, lalong-lalo na yung mga 65 or 66 and above. No, pero paumanhin lamang po dahil tayo lang po ay sumusunod sa panuntunan ng gobyerno at ng ating obispo. Kaya po, sa ngayon, medyo pahinga muna. Alam ko naman, very eager at talagang gustong-gusto nyo na makapaglingkod, pero ireserba nyo po muna ang inyong mga lakas dahil pag nagbalik ang lahat at napayagan tayo, hindi namin kayo patitigilin maglingkod, no? Dahil alam ko, ayawan na ninyo. Father, pagod na kami, Father. Oo. Yung energy kasi ng mga ating mga senior citizen, lalo na yung mga servers natin, ay talagang ganun na lang. Kaya po, pansamantala lamang po ito. No? Palipasin lang natin itong pandemic na ito at makakabalik kayo. Okay. Sabi ni Chelo Castro Villarta, good afternoon, Father Douglas, Father Danichi. Simple lang po ang wish ko sa Pasko na sana mawala na ang COVID-19. Peace in the world at good health and safety para sa family ko at lahat ng tao sa mundo. Wala na muna pong material thing. Mabuhay tayong lahat ng mapayapa dito sa mundo na walang kinatatakutan, sakit, gulo, kalamidad at iba pa. From California. Yan. Alam mo, Father Douglas, yung ikaw ba ay bata, no? Lagi sinasabi ng mga matatanda, ang Pasko ay para sa bata. Diba? Narinig mo na ba yon? Diba ganun yon? Nung ikaw ba ay bata, ano yung lagi mong hinihiling pag Pasko? Paano ba? Wala kasi akong mahiling. Hindi, pero ang... Sa kumpleto ka na, ganun. Hindi, I mean... Bata. Yung isip ng bata. Ang gusto ko lang noon ng bata, syempre, yung bagong damit.
Bagong damit. Oo, bagong damit. Sana may bagong sapatos. Yan. Kasi, ayan na naman tayo. Ayan na, iyak na. Ayan na naman tayo. Sige. Hindi, nasanay kasi kami noon na yung luma, yung pasa lang. Di ba? Yung, Kasi pang-ilan ka nga? Pang-anim ako Pang-anim. So, mayroong mga matatanda sa amin. So, sila yung laging bago. So, yung pinagamitan nila, Pang-anim, yun yung, pang-anim ka. Ilang lalaki? may tatlo. Tatlo? So, tatlong pasa, pang-apat ka na. Pang-apat ako. So, na itsura ganun. nun? Kaya, masarap na sa pakiramdam. Alam mo dati, ang bago namin, minsan yung t-shirt yung t-shirt ng Boysen, o kaya yung mga hardware. Yung libre. Sa mga hardware, di ba, namimigay yan ng t-shirt? Yung libre. Yun na yung bago namin. Di ba? Pag Pasko? Pag Pasko. Okay na yun. Basta bago yung t-shirt. Basta bagong t-shirt. Halimbawa, dati, yung t-shirt ng Selecta. Ice cream. Ice cream. Siyempre sa isip ko noon, ang importante bago. Kahit ano pang tatak niyan. Hindi ko pa alam yung mga Bench, yung mga... May mga brands. Lacoste, may mga brand. Okay na ako doon, basta bago. Tapos siyempre, basta mayroong pang Noche Buena. Minsan nagbibiroan kami ni Father Danichi kasi yung mga pagkain namin minsan dito, yung mga binibigay nyo, naku, pag Pasko lang kami may ganyan. Lagi. Sabi ni Father Douglas. Yung cake, pag Pasko lang yan. Pag Spaghetti. birthday. Pag birthday. Pero ngayon, kahit birthday, wala masyado Ay, ganun. Pag birthday, pag may birthday yung kapitbahay, doon kami nakaka-spaghetti. Yan. Noon yun, medyo, yun yung na-experience ko noon na simpleng simpleng kahilingan lang. Ngayon, parang komplikado Ang mga bata ngayon, ang hiling, tablet. Gadget, no? Gadget. Na parang ang hirap ibigay. Nung araw talaga. Ako rin naman, t-shirt lang naman ang hiling ko. Kayo naman, sila po, may sariling pagawaan ng t-shirt. Hindi t-shirt. Ano nga yun? Hindi kasi ganito. Kaya hiling ko, bagong damit kasi ang negosyo namin ay gumagawa kami ng damit. Hindi kami binibila ng damit. Kasi nga, gumagawa kami ng damit. May sarili silang brand. Pero siyempre, pag bata ka, ang gusto mong damit yung mga cartoon character, di ba? Kami, hindi kami bibilan nun. At hindi namin nakasanayan o hindi sinanay kami ng mga magulang namin na meron kaming bago pag Pasko. Kasi sabi ng nanay ko, nito ko na lang nalaman yun sabi ko, kasi, bakit ba hindi mo kami binibila ng damit pag Pasko? Pinag-aral kami sa ganitong eskwelahan, tapos kami lang yung walang bagong damit, no? Sabi ng nanay ko, kasi ayaw nila na nakikipagsiksikan pag Pasko. Katwiran niya, kaya naman daw niya kaming bilan kahit hindi Pasko. Kaya pag Pasko, hindi kami binibilan. At saka, ang ginagawa, hinihiram lang namin yung damit na ginagawa namin, tapos ibabalik bago i-deliver sa mall. Ito naman yung Nagamit mo na pala yun. Ito naman yung bilib na bilib yung mga classmate ko. No? Nagyayabang pa ako. Sabi ko, tingnan mo tong susuotin ko. Wala pa to sa mall. No? Next week pa lang ito lalabas. No? Kasi hindi pa na-deliver Nasuot ko na. Tapos, titingnan nga nila, oo nga wala sa mall. Tapos yung susunod kong susuotin, bago ulit. Kalalabas pa lang nung nasuot ko, meron na naman ako ibang suot, pero hindi sa akin, no? Hiram lang. Huwag natin sabihin yung brand kasi baka mayari kami. Ang prinsipyo ko noon, kahit anong brand yan, o kaya kahit brandless yan, nasa nagdadala yan. Ganun naman talaga. Nasa nagsosuot yan. Siyempre, ang pagsusuot naman ng damit ay kailangan confidence. No, ito yung hindi nabibili. Yes. No? Kahit anong suot mo, branded nga ang damit mo, bago nga ang lahat, pero wala ka namang confident humarap sa tao. No, wala ka namang confident dalhin ang sarili mo. Wala rin ang mga panakip lang, no? O panlabas lang na anyo. Diba? At syempre, baliwala yung mga bagong damit, yung mga masasarap na pagkain, kung wala naman sa loob ng tahanan. Yan. Kung watak-watak, nasa ibang bahay, nasa kapitbahay. Ay, marami yan. Maraming ganon, no? di ba? Paskong Pasko, hindi nagno-Noche Buena sa kanilang bahay. Pero sa labas, sa mga kaibigan, bidang-bida. No? Bidahan ng mga damit, ganyan. No? Walang silbi po, no? Dahil ang
kahulugan ng Kapaskuhan ay magsama-sama ang mag-anak ng may pagmamahalan. No? Secondary na lang talaga yung damit. No? Sa totoo lang, syempre bilang bata yan ang iniisip natin, yung mga material. No? Pero later on, marirealize mo na, oo nga no, ano kung meron kang material pero yung family mo ay watak? Parang hindi mo rin ma-appreciate ang lahat ng bagay. Tama yan. No? Kaya minsan, di ba minsan napapansin nyo, pag nakakapasok sila sa room ko, isa sa, siguro no, dahil doon sa experience ko noon, pag may natatanggap akong regalo, hindi ko agad yan tinatanggal sa plastic. Ay, kaya pala. Hindi ko tinatanggal yun sa balot. Naka-display yan dyan na bago siya sa buong taon. Oo. Hindi nagbubukas. Hindi ko binubuksan yung regalo. Hindi ko rin ginagamit. Kaya minsan pag Pasko, hindi ako nagsusot ng bago. So gusto mo lang nakikita nakabalot? Gusto ko lang siya nakikita kasi parang ang sarap nung pakiramdam na meron kang natanggap na regalo. Ayoko siyang maluma. Ganyan siya. Pag nakikita ko yung kwarto niya, ano ba to? Bakit hindi buksan? No, ganyan. Kaya ang suot ko pag Pasko, hindi yung bago. Pero maayos pa rin. No? Yun yung aking naging Na-outgrown mo naman kasi yun. Dati gusto mo bago. Pero pag tumatanda ka na, ma-realize mo na hindi lang naman yun ang importante sa Pasko. Hindi lang naman yun yung esensya o kahulugan ng Pasko sa'yo. No? Dati kasi, syempre, bilang bata, nag-iinggitan kasi naging kultura at tradisyon na mag-shopping o kaya, dahil syempre, ang normal at simpleng Pilipino lang, naman syempre, nagkakaroon lang naman ng sobra at extra kapag Pasko. Kaya dito nabibili kahit papano yung konting kagustuhan ng mga anak. Kaya siguro ganon. No? Kaya may hamon konti, kaya kahit papano may bagong sapatos kasi may bonus o may 13th month pay. Speaking of, yung queso de bola ba yun? Queso de bola. Di ba gustong-gusto nila na may queso de bola, may hamon? Kasi hindi pa namin afford noon. Tapos nung malasahan ko na yun, ba't gustong-gusto nila tong hamon? Hindi naman masarap. Hindi ka kasi sanay. Hindi naman masarap. Pero para bang namumblema yung mga magulang, kailangan may hamon, kailangan mayroong queso de bola. Diba? Alam mo, may kagagawan yan, syempre yung commercial, yung marketing at advertising. Siyempre kailangan, di ba, pag Pasko may hamon, may bilog-bilog. Pero sa totoo lang, tignan mo, sa rep nila, no? May isang taon pa yung yung queso de bola. Kasi talaga namang hindi naman kinakain, no? Pero pang display ba, no? Para maganda sa hapag, may bilog, may makulay. Kaya siguro ganon na naging tradisyon, ano? Okay, balik tayo dito. Sabi ni Mayat Tan, ang hiling ko po, sana gumaling na po ang anak kong si Troy Tan at makalabas na ng ICU. Hiling ko din po na makahanap din po kami ng pambayan sa ospital. God bless po. Nawa ay may ipadala ang pong Nazareno na kayo po ay matulungan sa pangangailangan nyo sa ospital. Yan, si Elsa Gutierrez Laturnas. Ang hiling ko po lang yung bakuna. Sana ang una, magpabakuna, yung mga pinuno muna, bago ibakuna sa lahat. Amen. Kasi, may parang panggigigil si Elsa doon, ha? Sabi kasi parang may side effect. At least kung magkaroon ng side effect na hindi maganda, yung mga pinuno muna na medyo pasaway ang matamaan. Pero alam mo, yung nabasa ko naman, syempre, lahat binabasa ko ngayon tungkol dyan, no? May side effect kaunti, pero minor lang. Normal lang sa mga bakuna, like yung sumakit yung braso, mga ngalay, ganyan. Kasi normal yan sa lahat ng klase halos lahat ng klase ng bakuna, yung ganun yung ma-feeling. At sabi naman ng mga doktor at expert ay okay yon. Okay na sign yun na effective daw yung vaccine. No? Yun yung base sa nabasa ko. No? Pero alam ko, itetest pa yan ng ating government, ng Food and Drug, I think, para maaprubahan ito sa ating bansa. Ito na. Mukhang nahimasmasan na ang ating special guest. Tawagin na. Ikwento din ang ang kanyang hiling ngayong Pasko. Siyempre, ang ating rektor, Monsignor Ding Coronel. Good morning. Hello po. Kanina pa niyo po ko tinitingnan. Kanina nakikita ko si Father Dugas, titingin-tingin.
Kasi pasensya po, baka, kasi nagdadasal ako, siguro nakatulog ako, galing lang ako sa mabang meeting. Siguro, pagpasensya, siguro tinatawag na ako ni Father Douglas, Father Rich, nakatulog lang ako sa aking oras ng panalangin. Isa lang na hiling ngayong Pasko. Pwede bang may background Sige, muna? sige, May background. muna, no? Background. Siyempre, tuwing Pasko, pare-pareho yan. Meron tayong, sa simbahan natin, kailangan meron tayong Maybelline, meron tayong Christmas tree, meron tayong antiphon, kompleto yan. Meron tayong Jessie tree, para masaya. Meron tayong mga Christmas decor, di ba? Okay, masaya yan. At gaya nga sinabi nyo, yung pinakamahalaga. Kaya kinukumpleto ko yung simbang gabi, ang hiling ko lang ay isang makahulugan at mapayapang traslasyon. Simula nandito ako sa Quiapo, kaya sinisikap kong makumpleto, nakukumpleto naman natin, kahilingan natin yung para sa ating traslasyon, para makahulugan at masaya, mapalapit lahat sa ating poong Nazareno. Amen. Alam mo, Teka lang. Ano? May t-shirt. Tungkol sa t-shirt, di ba, nung bata ako, Ayan. yung sa hardware, hindi na uso yun. Alam niyo yung t-shirt ng hardware? Hindi mo alam yun, no? Alam ko. Ha? Boysen. Ano nakalagay sa likod? Yung pangalan ng hardware. At? Telephone number. Telephone number. Di ba? Alam ko, hindi Kaya nung nandun ako sa high school at elementary, basta suot-suot ko yung t-shirt ng hardware, pinagtatawanan ko, yan na si Dingo, may telephone number sa likod. Yun. Advertisement. Kasi may hardware kayo. Hindi. May kaibigan may hardware. May Basta, kaibigan. WA-class yun eh. Oo. WA-class yun. Basta may yan, yung t-shirt yan, may telephone number sa likod. Ibig sabihin, WA-class, kaya pinagtatawanan ka sa eskwelahan. Yun ang background nun. Okay, thank you po, Mons. Monsi, sa iyong Talaga pagbabahagi. Yan. Well, in fairness naman kay Mons, no? Oo. Simula nung dumating yan dito sa Quiapo at naging rektor, naging unti-unti, taon-taon, nagiging maayos ang pagdiriwang ng traslasyon. Mas ligtas. Oo. Yan. Yung walang napapahamak. No? Kasi talagang sinisikap na maisaayos yung lahat bago pa yung traslasyon. Unti-unti, hindi naman biglaan na nagiging kaayusan, pero kahit papaano sa pagtutulungan at syempre sa pamumuno ng ating rektor na nagiging maayos ang pagdiriwang ng traslasyon. Yan. Ito, sabi ang hiling ni Irene Niserio Sakdalan, hiling ko, mental, physical, emotional, financial stability, at gumaling sa major depressive disorder ko. Yan. Okay. Thank you, Irene. No? Pagdasal natin yan. Si Jocelyn Pamatian naman. Father, hiling ko din po, gumaling na si Ate Mercy at si Kuya. Ganon din po lahat ng may sakit. At sana po makatapos ng pag-aaral ang lahat ng mga seminarista at maging ganap po silang pari. Salamat po. No? Ronald. Kailangan natin ng mga seminarista. Pasok na, no? Ronald. Oo. Ito, sabi ni Orting Berdida Danao, Father, ang kahilingan ko po ngayong Pasko ay sana makabalik na po ang aking mga anak sa kanilang trabaho. Sana bumalik na sa normal ang lahat. Yan. Si John Manuel Misola naman, good day po mga fathers. Ang hiling ko po ngayong Pasko ay maging ligtas po ang pista ng Poong Jesus Nazareno. Watching from Miagaw, Iloilo. Wow, salamat, no? Salamat, John. Samahan mo kami magdasal para dyan sa kahilingan na yan. Yan. Ito, sabi ni Connie Bacani, Candelaria. Hi po, Father Douglas and Father Danichi. Hiling ko po ngayong Pasko, makapagbakasyon na po ako at makasama ko ang aking pamilya. 6 years na po ako na di nakakauwi. Salamat po. From Lebanon. Oh, Yan. Ano kayo tsura sa Lebanon, no? Di pa ako nakapunta. Sa bagay, yung iba-iba din kasi yung celebration ng Christmas, no? Oo. Sa iba't ibang bansa. Pero iba pa rin talaga ang iba pa rin, Pilipinas, oo. no? Well, syempre, ito yung nakagisnan natin, ito yung nakalakihan natin, kaya hindi natin ipagpapalit
ang pagdiriwang Oo. ng Paskong Pinoy, no? Babalik at babalik tayo para i-celebrate ito. Kahit wala tayong snow, Oo. no? Pero alam nyo, sa totoo lang, syempre, tayo lang naman na nasasabik sa White Christmas. Pero sabi nila, talagang malungkot ang ganyang Pasko, no? Kung Oo. para sa atin, maganda yon, pero para sa mga mayroong White Christmas, malungkot at very depressing kasi nga, malamig, tapos patay lahat ng mga halaman. So, Hindi makakalabas sa sobrang lamig. Oo, yun. So, well, pero dahil pag hindi natin naranasan yon, gusto natin magkaroon, di ba? Yan. Ito, sabi ni Carmen La Madrid, ang kahilingan ko po, magbago na ugali ng dalawang kapatid ko. Kahit hindi ko sabihin pangalan nila, alam ni Jesus, hindi ako galit sa kanila. Ayaw ko lang magsalita dahil ayaw kong ma-stress. I'm sick and weak. Yung week niya is linggo, no? Carmen, no? Kung pinagdadasal mo na magbago yung Sana siya kapatid din. mo, ikaw din, no? Sana siya Yan rin. ang mas una mong idasal. Alam mo, wala kang magagawa dyan sa kapatid mo. Pero sa sarili mo, madami. Kaya yan ang ipagdasal natin sa Diyos. Yung baguhin ng iyong puso, baguhin ng iyong pananaw, nang sa ganon, hindi man magbago ang mga kapatid mo, meron namang Oo. nagbago sa iyo at matatanggap mo sila at hindi ka na magkakasakit at manghihina pa. Yan, Diba? tama yan. Yan. Thank you, Eto. Carmen. Ang hiling ni Matay Khan, sana Jesus Nazareno naway maging legal work na po ako dito sa ibang bansa. Magkaroon na ng visa nang makapiling din ang aking mga kapatid at mga anak ko. 20 years na po na hindi ko sila nayayakap at naway ipagkaloob nyo na makalikom ng pang-financials sa lupa na kinatitirikan ng bahay ni Inay. Yun lang po, treasure namin na lugar kung doon kami lumaki sa hirap at ginhawa, na may bigyan po ako ng isang miracle blessing. Amen. Yan. Si Matay, no, nagdadasal na sana mayakap, no, ang kanyang pamilya, mahal sa buhay. Tayo, na mga nandito, gawin natin. Para sa iba, isa itong panalangin, isa itong hiling. Pero para sa iyo, hindi mo kailangang humiling o manalangin. Pwede mo tong gawin. Diba? Ito naman, ang hiling naman ni Vicenta de Lima Letigo, Ama, Poong Jesus Nazareno, makagraduate po ang anak ko na bunso ng college. First class, si Mario Astido Letigio sa MAAP. MAAP, yung Maritime Academy yan. Okay. Yung seaman ba yan? Oh, yes. Seaman. Sa susunod na taon, May 2021. Thanks God. God blessing po sa bunso ko. Salamat sa Diyos. Amen. Yan. Okay. Sunod naman nabasa ko na yan, si John Manuel. Ito, sabi ni Nenet Aragosa, Good day po, Father Douglas, Father Danichi. Ang hiling ko ngayong Pasko ay number 1, good health sa buong pamilya. Number 2, spiritual enrichment. And magsimula ng ma-eradicate ang COVID-19 through effective vaccine. Number 3, guminhawa ang mga kalagayan ng Pilipinong naghihirap. Number 4, maging maayos at makataong pamamahala sa government. At number 5, world peace. Yan, thank you po. Stay safe and healthy, mga fathers. God bless both of you. And Merry Christmas in advance. Para naman sana yung iba, isa lang. Tingnan natin kung ano kaya yon. Kasi alam mo, pag meron ka lang isa, talagang pag-iisipan mo. Di ba? Pag meron ka isang chance, isipan mo, pag ninilayan mo muna, no? Pwede naman talaga yung marami, pwede naman talagang humiling ng unlimited, no? Pero kung mayroong isa, na pagtutuunan mo lang, ano kaya yon? No? Maganda naman yung napapanilay muna tayo at napapapos para mag-isip, ano muna yon? Dating, sabi kasi ni Maze Azzi, sana yung tanong, no, ano ang hiling mo nung bata kapag Pasko? Pwedeng next time siguro, no, next week, tingnan natin yung nakakatuwa daw kasi magbalik tanaw. Kasi yung mga bata, simple lang no, yung motivation o reason nila, bakit yun ang gusto nila. Yeah. Nagbabago kasi. Siyempre, as we grow old, no, maraming pangangailangan, nagbabago ang kailangan, nagbabago ang sitwasyon, nagkakaroon ng maraming pinagdadaanan. Kaya
siguro, no, at sigurado ako, nawawala o nalilimutan yung dati mong hiling at nagbabago ito, no? Oo. Minsan naman, no, yung hiling mo, pwedeng ipagkaloob ng hiling niya. Tapos yung hiling niya, pwedeng ikaw yung makapagkaloob. Di ba? Parang minsan ang hiling nung iba, makapagpasaya. Ito yung mga naghahanap ng magpapasaya. Di ba? Yung sa simpleng laruan, simpleng maibibigay, nakakapagpasaya sila. Sa dati kong parokya, kung saan ako galing bago dito sa Quiapo Church, ganyan ang ginagawa namin. Mayroon kaming Christmas tree sa harap ng altar. No? Lahat ng gustong humiling, magsusulat doon at ilalagay sa Christmas tree. At 5 days before the Christmas, lahat ng tao, iimbitahan namin na bumunot o gustong kumuha ng isang hiling from the Christmas tree at tutuparin niya yun. No? Para sa ganon, no, siya ay maging blessing para sa iba. Yun yung ginagawa namin doon sa dati kong parish sa Sacred Heart sa Santa Mesa. No? Maganda yun. Yung para naman yung iba, sila yung mag-fulfill noong mga hiling noong mga kabataan. Yan. Okay. Si Salome Luna, ang hiling ko po ay ang mabuo na po ang aming pamilya na matagal nang nawalay sa amin. Oo nga, parang nawalay din yung ating connection. Oo, nawala. Parang nawalay din. No, pero subukan natin. Naka-online pa rin tayo, ano? Okay, pero subukan natin. Ang sabi naman ni Mercedes Rivera, ang tangi ko pong hiling, kalakasan, gabay, patnubay ng acting Padre Jesus, ng ating Padre Jesus Nazareno, pag meron yan lahat, matataon, ang lahat ay dadaan lang na walang anumang nangyari because God is good all the time. Yan, ito ang ganda ng wish ni Jonah Cabrera Gawat. Ang hiling ko po sa Pasko ay maging isang nanay na po ako. Oh. Sana po, magka-baby na po kami ng asawa ko. Pwede yung panghiling mo ngayong simbang gabi. No, na magkaroon ka na ng baby. Oo, kaya ikaw na mayroong dinadala sa sinapupunan mo at nagdadalawang isip kung ito'y itutuloy o hindi, tignan mo ang isang Jonah. No? Pero sana Humihiling. lang, sana may asawa si Jonah. Sabi niya, makababy na sila ng kanyang asawa. Yan. No? Kaya Yung kasal ba? ay kasama na yon, no? Pero dapat, no, ikaw na mayroong baby sa sinapupunan, huwag itong sasayangin, huwag magdadalawang isip na ituloy dahil buhay ang daladala mo sa iyo. No? Ano man ang hirap na pinagdadaanan at problema, ituloy at panindigan dahil yan ay biyaya ng Diyos at kasalanan sa Diyos kapag ito ay ipapa-abort. Yan, kasi yan ay uri ng pagpatay. Yan. Ito, sabi ni Dennis Roland Castaños ng Quezon City, ang taon-taon kong hiling ay madama muli ang Pasko ng aking kabataan. Napakasimple at napakasaya, maging ang klima at panahon noon ay tila nakikipagdiwang. Marahil ito na ang pinaalala ng pandemya sapagkat ang una at tunay na Pasko, ang tanging nasa labas ay ang Sagrada Familia na naghahanap ng matutuluyan. Naway itong diwa ng Pasko ay magbukas sa ating isipan at puso ng lahat. Oo nga, no, tama si Dennis. Talaga na bago rin naman yung klima. Oo. Nung panahon mo, sige kasi medyo may gap tayo talaga ng edad, no? Gano'ng kalamig? Ano talaga, pag December o November, nagja-jacket na ang marami. Dito sa Manila? Oo, nagja-jacket na yan. Nilalabas na lahat ng mga sweatshirt. Wow. Oo, yung sweatshirt. Pero nitong mga nakalipas... Feeling ang abroad, no? Siyempre, yung mga nakatago yan sa mga cabinet. Kasi mainit sa buong taon, pero kapag pumasok na yung bear, dyan na nagsisimulang lumamig. At lalo na pag simbang gabi, ang lamig. Ay nako, totoo yan. No? Kasi kami naman, no, sanay kasi kami magbagyo pag December. Totoo, napakalamig noon. No, ngayon, kahit nakasando ka na lang sa Baguio, hindi na rin siya ganun kalamig. No? Nagbago na talaga yung klima dahil siyempre sa climate change at siyempre sa pangangalaga
at uri ng pangangalaga natin sa ating kalikasan. Yan, okay. Ito naman, sabi ni Jess, ni Eva Isidro Margaret, "Good day, Father Douglas, Father Danichi. Ang hiling ko po ngayong Pasko ay matapos na po ang pandemya sa buong mundo at patawarin tayong lahat sa ating mga kasalanan. Ang paggaling ni Alex Calder at kapayapaan sa buong mundo. God bless us always from Sampaloc, Manila." Si Mila de la Roma, mahal namin po ang Jesus Nazareno, maraming salamat po. Dinadalangin ko po na pagalingin po ninyo ang aming nararamdamang sakit sa aming katawan at tulungan po ninyo na makatapos sa pag-aaral ng aking bunso na anak. Yan, okay? Yan ang kanyang kahilingan, si Mila de la Roma. Yan, ito naman sabi ni Rosie Bagatsina, "Amen, tulungan mo po ang anak ko. Sana negative ang swab test niya. Matuloy na siyang makaalis papuntang ibang bansa." Yan. Si Maria Arnie Casey naman from Makati, "Ang hiling ko po ngayong Pasko ay yung humaba pa ang buhay ng magulang ko. Bagamat sila'y senior citizens na, gusto ko pa po silang makasama para makabawi po ako sa kanila sa lahat ng mga sakripisyo nila sa akin. Thank you po and happy Friday po sa inyo." So, yun, no? Marami ang sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Yun. Ano yun? Ano yung gusto Yun mong lang. maalala ngayong Pasko? Marami dyan mga nag-i-emote. Ayun. Pero Nagsesenti-sentihan. pwedeng maging masaya ang Pasko kapag ginusto mong maging masaya ang Pasko. Hiniwalayan ka man, o kaya ikaw man ay nasaktan, ikaw man ay nabigo, hindi yan ang dahilan para hindi magdiwang ng Pasko. Tuloy ang Pasko. Tuloy ang Pasko dahil ito'y kapanganakan ni Kristo. At saka tuloy ang Pasko dahil ito ay para sa ating lahat. Yan ay regalo ng Diyos para sa ating lahat dahil ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa at buhay para sa lahat. May COVID o wala, isisilang sa Jesus at depende na sa atin yon kung ikatutuwa natin o ikalulungkot natin. Pero sana po, ikasaya natin at maging dahilan ito para mas piliin natin maging masaya ngayong Pasko. Amen. At speaking of pagdiriwang, syempre, mamaya tuloy-tuloy ang ating mga pagdiriwang ng banal na misa. Pagkatapos ng ating programa, meron pa tayong susunod na misa sa ganap na alas 3, alas 4:15, alas 5:30, at 6:45 ng gabi, at meron pang pahabol na misa ng alas 8. Yan. So lahat po yan, dito magaganap pagkatapos po ng ating programa. Pero bagong lahat, ibibigay muna ni Father Douglas ang mabuting balita na pagninilayan sa lahat ng misa para sa araw na ito. Ang ating ebanghelyo ay hinango sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Okay, so standby na po kayo, no? Sa mga susunod na araw. Ngayon ay December 11.
So, December 15, simula na po ng simbang gabi. Anticipated. So tingnan lamang po ang mga schedule ng ating simbang gabi sa ating Facebook page at pakisubaybayan po lahat ng mga schedules na ating ilalabas sa mga darating na araw para rin sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Tumutok lang at sumubaybay sa ating mga Facebook account at syempre sa ating Instagram account. Yan. Tsaka, tandaan lang po lagi ha, iba ang simbang gabi natin ngayon dahil nga may pandemya. So limited yung papapasukin sa loob ng simbahan, pero pwede kayong makasimba sa labas. Pero po para bang tiyakin ninyo na susundin ang protocols para sa kaligtasan ng lahat. At para naman sa mga nasa ibang bansa, available pa rin ang ating live streaming masses sa Facebook account ng Quiapo Church at ganoon din sa YouTube account ng ating simbahan. Quiapo Church, pakitingnan Yan. lamang po. Sa mga hindi pa nakapag-upload o download ng Quiapo app. Yes. Quiapo app po, available po para sa mga taga iOS at Android user. I-download nyo lamang po yan para makapagpadala ng inyong mga pamisa, para magkaroon ka ng kopya ng iba't ibang mga panalangin at updates tungkol sa Quiapo Church at paraan na rin ng pagbibigay ng iyong donasyon. I-download lamang po ang Quiapo Church app. Libre Yan. po yan. Yan, okay. Kaya mayroon Baka pa. makalimutan natin, gusto ko munang batiin ang ating nanay-nanayan na si Tita Lita. Tita Lita Ruiz. Happy Happy birthday birthday. po. No? Maraming salamat, Tita. Okay. Kaya muli, isang magandang araw ng kwentuhan. Sa isang linggo tayo magtatanungan at magkakamustahan mula dyan sa inyong mga tahanan. At kami naman dito sa Quiapo. Siya po si Father Danichi. At siya naman si Father Douglas. Samahan niyo po kaming muli dito po sa Quiapo.